Hello! What's up? It's your El Maestro na buwabati sa inyo ng isang magandang araw. Kung bago ka nga pala sa aking channel, huwag mong kakalimutang i-like, mag-comment, mag-share, mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Ang video tutorial natin ngayon mga kamaestro ay tungkol sa kung paano mag-download ng list of incoming and move-in learner sa ating LIS LESF dashboard. Kaya huwag na natin patagalin pa. Tara, umpisahan na natin! Alright, so magandang araw muli sa inyo mga kamaestro. No? So ang unang step natin para makapasok tayo or para ma-download natin yung list of incoming and move-in learners, kailangan natin syempre pumunta sa LIS website. So i-type lang natin dito lis.deped.gov.ph and then click enter. And then we're going to enter our username and password. Now, reminder po mga kamaestro, no? Baka yung iba sa inyo ay magulat at hindi kayo makapasok sa inyong LIS account. So pag hindi po kayo makapasok, ibig sabihin hindi pa na-update yung inyong LIS account. So you're going to ask the assistance of your ICT coordinator and then they will be the one to reset your password. So ganoon lang naman po yun, huwag kayong mag-alala, no? I-reset lamang po yan ng ating mga kasamang ICT coordinator and then okay na, makakapasok na ulit kayo sa inyong LIS account. Alright, so enter lang natin yung username and then the password and then click natin yung sign in. Wait lang. Ayan. Okay, so pag nandito na tayo sa ating LIS dashboard, no? So ayan na po yung ating pinaka LIS dashboard. So kung makikita nyo, total enrollment natin ay 0 dahil nga hindi pa naman tayo nakakapag-enroll ng klase para ngayong school year 2020-2021 dahil hindi pa po open yung ating BOSY. So antayin po natin yung announcement from DepEd, no, kung kailan ba magbubukas or ma-open yung ating BOSY para yung mga ICT coordinator po ay makapag-create na ng class. So linawin ko po, ngayon ay hindi pa po pwede makapag-create ng class ang ating mga kasamang ICT coordinator. Kaya hindi pa po kayo makakapag-enroll ng ating mga new learners for school year 2020-2021. So wala pa po 'yan. No, kaya 0, wala pa kayong class, wala pa kayong section. Ayan. No, kasi ang ating kasamang ICT ang mag-a-assign sa inyo ng class and then section. All right. Now, para makarating tayo doon sa template, no, or doon sa form ng list of incoming and move-in learners, ito lamang po yung ating i-click, no, yung LESF. Ayan po, sa taas. So i-click lamang po natin yung LESF, ayan. No, and then click natin yung LESF dashboard. All right. So ulitin ko, click LESF and then click yung LESF dashboard. Ayan, antayin lamang po natin at medyo nag-loading lang siya. No? So, ano po yung purpose bakit natin kailangan i-download to o kailangan din natin makita to para alam natin kung sino ba yung mga papasok na bata, sino ba yung mga natag ng previous advisor. 'Di ba? Kasi maalala nyo, for the previous months, ayan, no? Ayan. So, for the previous months ay nagkaroon tayo ng LESF tagging. So, yung mga natag po natin na learners ay nandito na sila ngayon. Kumbaga, recorded na siya sa ating system. Alright, so yung mga grade 6, ito yung mga natag ng grade 5. Yung grade 5 naman, ito yung mga natag ng grade 4, and so on, no? Ayan. So, hindi na po rito kasama, kung elementary po yung school nyo, hindi na po dyan kasama yung mga incoming grade 7 kasi yung mga pangalan nila, syempre, nandun na sa secondary. Okay? So, incoming grade 6 lang po nandito, incoming kinder hanggang incoming grade 6. Now, baka magtanong po kayo sa akin, paano po yung mga
hindi natag ng mga advisor. Kasi kung mapapansin nyo rin, the past previous months, no, ang hirap pong makapasok sa LIS, hindi rin tayo makapag-tag agad-agad. Minsan napupuya tayo, no, ramdam ko rin po yan kasi ako po isa rin po ako sa nakaranas ng gano'n, no, na kailangan nating minsan hating gabi na para lang tayo ay makapag-tag ng ating mga bata, no? Pero minsan talaga may problema yung ating LIS system kaya hindi lahat na itag yung mga learners, no? Baka magtanong kayo, hindi na pa sila may enroll. So pwede pa silang i-enroll, pwede pa silang mapasama syempre, no? Kaya nga lang close na po yung ating LESF tagging as of now. So hindi po natin sila maitatag. So wala sila dito sa list na to. Ulitin ko po, kapag hindi nyo na itag yung learners, wala sila dito sa list na ito. Pero huwag kayong mag-alala kasi pag nag-open naman po yung ating BOSY, no? Pag nag-open yung ating BOSY, baka doon po natin siya i-adjust, doon natin siya ipapasok yung mga hindi na itag, no, na learners. Ang question lang po doon kung yung previous advisors pa ba rin ba yung magtatag noon or yung current advisor na, no? Hindi pa rin po natin alam. Ulitin ko po, pwede pa natin siyang ipasok. Ang hindi pa lang po sure kung yung previous advisor yung magtatag or yung current advisor na yung magtatag. So let us wait for the announcement na lang po galing sa ating DepEd, no? So but for the meantime, ito lang po yung information na mayroon tayo. Alright. So kung mapapansin natin, ito na yung ating mga data for incoming learners for school year 2020-2021. Ayan, no? Lahat po ng naipasok natin doon sa ating LESF Excel file. Ayan, nandito na po siya pumasok. Ayan, no? From same school, from other public school, no, yung mga transfer in from other school, pero public, ito naman next column niya. From private school naman siya ng mga transfer in, and then ito yung total incoming, combination ng private and public school, and then old pupils or yung mga regular pupils natin. Okay, and ito naman yung other outgoing learners, ito naman yung mga transferred out. Diyan din natin makikita kung ilan ba yung ayun, no, kung ilan ba yung ating trans out. Ilan ba yung trans out ng grade 1, ilan ba yung trans out ng grade 2. Ayan, so dito rin po natin siya makikita. Okay, so mayroon tayo ditong dalawang file na pwedeng i-download. Yung una, ito, download LESF data, and then pangalawa naman is download incoming and move in. So ang pinaka-concern po natin ay dito sa download incoming and move in. Kasi itong download LESF data, parang ito rin yung pinaka-summary by grade level. No, usually ang may kailangan nito yung guidance natin, yung school head, yung ICT coordinator. So hindi ko na po ito ipapakita na para mas mabilis tayo. Direkta na po tayo dito sa isang file kasi ito yung pinakakailangan ng mga advisors natin. Okay, open po natin siya. Click lamang po natin 'yan, no? Click lamang po natin 'yan. Okay? And then ayan, automatic na download na siya, and then naka-Excel file na siya. So hindi na siya mahirap i-print. Kung gusto mo siyang i-copy paste, pwede mo siyang i-copy paste sa isang new file, no, para hindi ka na mahirapan. Kunyari, grade 6 ka lang, grade 6 lang yung hawak mo, or grade 6 teacher ka, so pwede mong i-copy paste yung lahat lang ng grade 6 para yun lang ang mapiprint mo. Okay? Ayan. So ito po yung pinaka-itsura ng ating list of incoming and move-in learners. Okay. So andyan po yung kanyang school name, yung originating school, school ID, division, grade level to be enrolled, yung kanyang LRN. So kompleto na po yan. Last name, first name, middle name, ayan, gender, date of birth, and then parent, guardian, contact number. So ito po yung pinakamahalaga, no, kung bakit ini-encourage ko rin po kayo na i-download talaga to, because dito nyo makikita yung mga contact number ng mga incoming pupils nyo. For example, hindi pa na ibibigay ng previous advisor yung kanilang mga contact number. So dito nyo po siya mabilis mako-contact, no, kasi nakalista na po yan dyan. Meron man mga kulang, pero karamihan naman halos 90%. Ayan, halos 90% naman ay nakapagbigay ng kanilang contact number. So hindi na tayo mahirapan pang hanapin yung ating mga new students or new set of pupils for this coming school year. Okay, another reason kung bakit ini-encourage ko po kayo na i-download to, mga kamaestro, para ma-counter check natin doon sa ating master list. No, 'di ba mayroon tayong mga master list, no, na galing sa mga guidance teacher natin, sa school head natin. Binigyan na tayo ng mga list of pupils for the coming school year, no, yung actual na papasok sa inyo. And then ito naman, i-download nyo to, and then i-counter check nyo
kung sino yung mga hindi pa na itatag ng previous advisor. For example, grade 6 teacher ka, no? So, grade 6 teacher ka, hanapin mo dito sa grade 6. Ayan, hanapin mo dyan sa grade 6 list, no? Hanapin mo dyan kung sino yung mga wala pa, no? Na nandun sa listahan mo na binigay ng guidance teacher or ng school head mo. Para ma-counter check mo na alam mo na ito, wala pa siya, hindi pa siya naitatag dito sa LESF. Para pagdating ng pasukan, pagdating ng time na mag-open na yung ating BOSY sa ating LIS, anticipated mo na kung ilan pa yung mga learners na hindi pa natatag sa inyo. Ililista mo na yon para pwede mo ring i-follow up dun sa kanyang previous advisor or pwede mo na ring hingin sa kanya yung information para once na magbukas na yung BOSY, pwedeng ikaw na rin yung maglagay. Or depende sa magiging announcement ng ating DepEd kung sino ba talaga yung maglalagay ng mga hindi na ipasok dito na learner or di na itag na learner. Okay? So, dito na po nagatapos yung ating tutorial for this day. Sana ay marami po kayong natutunan. And maraming salamat po sa inyong panonood. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!